Hinihiling ni Logan sa gwardya na sabihin ang kanyang pangalan kay Felix, dahil sigurado siyang magkikita sila matapos malaman kung sino ang naghahanap sa kanya. Bago ito, mukhang nagkausap ng maayos sina Logan at Philip, at nagulat si Philip, nagtatanong kung pupuntahan talaga ni Logan ang duke ng personal. Tumanggo si Logan, at kinutya siya ni Philip, nagtatanong kung pupunta siya sa pinakamalakas na tao sa kaharian. At tatanungin kung nagnakaw ito sa kanya, o kung siya ay impotent. Natarante si Philip at nagtanong kung ito ang plano ni Logan. Ngunit kalmadong tinanong ni Logan si Philip kung inaasar siya nito. Sinabi ni Philip kay Logan na dapat siyang magkunwari na walang nangyari. Kung hindi, naghahanap lang siya ng gulo, sinasabing kung magkamali sila, talo sila. Sa isang pasilyo, nakaupo siya sa isang silya. Iniisip ni Logan na hindi mali si Philip, ngunit kung ang taong iyon kahapon ay ang Sword Duke talaga. Hindi niya hahayaang mawala ang pagkakataong ito. Lumabas ang isang butler mula sa isang silid, binubuksan ang magandang malaking pintong kahoy. Sinabi niya kay Logan na pumasok sa loob ng silid, kung saan naghihintay si Felix malapit sa bintana. Habang papalapit siya sa Sword Duke, iniisip ni Logan na ito ang pagkakataon upang makabuo ng positibong koneksyon sa isa sa pinakamalakas na tao sa kaharian. Magalang na binati ni Logan ang Duke, sinasabi ang kanyang pangalan, at sinasabing siya ang panganay na anak ng House of McLean. Tumangala si Logan sa Duke, at may napagtanto. Kahit na ang kanyang edad ay nasa 70, mukha siyang mas bata, at iniisip na marahil ay pinipigilan niya ang kanyang pagtanda gamit ang kanyang malakas na aura. Kinilala ng Duke na ang House of McLean ay nasa rehiyon ng Timog Kanluran, at nagtanong kung bakit lumayo ng ganito si Logan mula sa kanyang tahanan. Iniisip ni Logan na hindi kailangang banggitin agad ang dahilan, at sa halip ay sinabi niyang nagsimula siya ng negosyo kamakailan sa kabisera. Kaya dinala niya ang mga produkto dito bilang regalo. Inilapit ni Logan ang isang maliit na kahon sa mesa patungo sa Duke, at sinabi na ito ay isang mahusay na gamot para sa mga lalaki, at napatunayan nitong epektibo para sa maraming maharlika. Tinitingnan ng Duke ang kahon, nagtatanong kung totoo ito, nang hindi nagpapakita ng anumang pahiwatig na alam niya ang tungkol dito, o na siya ay humahanga. Nakayuko si Logan at iniisip na nakakalito ito, hindi niya sigurado kung siya talaga ang magnanakaw kahapon, kaya nagpasya siyang magpatuloy sa susunod na hakbang. Sinabi niya na ang isang superhuman tulad ni Felix ay hindi mangangailangan ng mga bagay na tulad nito. At iyon ang dahilan kung bakit nagdala siya ng mas espesyal, na nagdulot kay Felix ng maliit na reaksyon sa kanyang mukha. Masaya si Logan na makita ito, dahil ang dahilan kung bakit siya walang interes noong una, ay dahil hindi niya nakita ang anumang epekto matapos gamitin ang Impulric. Dahil sa kasalukuyang Impulric, ang lason sa karne ng halimaw ay neutralisado, para kainin bilang aphrodisiac, at gamutin ang dysfunction. Ngunit ang maliit na lason na iyon ay walang epekto sa katawan ng isang superhuman tulad ni Felix. Kaya paulit-ulit niyang kinonsentra ang lason na iyon, na lumilikha ng isang malakas na concentrado. Sinabi niya kay Felix na ito ay isang limited edition na Impulric, at tila nagdulot ito ng interes. Iniisip ni Logan na tinatawag niya itong limited edition, ngunit sa totoo lang, ito ay 50 Impulric na tableta na kinonsentra sa isa. Matapos maranasan mismo ang kapangyarihan, sinabi ni Logan na magagarantiya niya ang epekto nito, dahil ang sakit na iyon ay maaaring pumatay ng isang ordinaryong tao na walang force core. Ngunit kung iinuman ito ng isang aura user, ibang-iba ang sitwasyon. Sinabi ni Logan kay Felix na kung ang tableta ay nakalulugod sa kanya matapos gamitin ito, ikalulugod niyang marinig mula sa kanya, at ihahanda niya ang isa pang supply ng kahit ilang tableta ang gusto ni Felix. At syempre, magiging maingat siya sa mga hakbang sa pagiging confidential. Kinabukasan, labis na masaya si Felix, tanda na gumana ng maayos ang tableta. At sinabi niya kay Logan na ibibigay niya ang anumang pabor na nasa kanyang kapangyarihan. Nang makita ito, sumasabog sa kaligayahan si Logan sa loob, ngunit nagawa niyang manatiling magalang, at sinabi na hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng Duke. Ipinaliwanag ni Logan na ang aura user ang master ng martial arts na gumagalaw sa katawan, at ang mas mabilis na puwersa, ang enerhiya ng buhay. Kaya malalaman ito ni Felix ng may katiyakan.
Ang gamot ay gumana ng perpekto, hindi lang isang beses, ngunit matapos ang 30 gamit. Ang epekto ng gamot ay mag-iipon, at maaari siyang ganap na gumaling. Ang kanyang pinakamahabang pananabik, at ang sakit sa kanyang dibdib ay maaari ng maibsan. Tiningnan ni Felix si Logan at sinabi na hindi siya makapaniwala na naging maalalahanin siya na nagdala sa kanya ng regalo. At hindi man lang binanggit ang kanyang pagkakamali. At sinabi rin na ang kanyang mga kasanayan sa espada noong araw na iyon ay hindi kapanipaniwala para sa isang taong kasing edad niya. At sa makatuwid siya ay tiyak na isang taong aasahang maging may-ari ng himalang gamot na ito. Talagang iniisip niya na kahanga-hanga ang mastermind na psycho killer na ito. Sinabi ni Felix kay Logan na baka mabilis siyang magsalita, at sinabi na nakikita niya ang posibilidad na gumaling mula sa isang talamak na sakit salamat sa regalo ni Logan. Kaya gusto niyang bayaran siya para doon. At pagkatapos ay tinanong muli si Logan kung ano ang gusto niya. Tumingin si Logan ng malamig sa lupa. At sinabi na kung gayon gusto niya ang isang walang kwentang libro tungkol sa swordsmanship. Tiningnan ni Felix ang kanyang aklatan, at pumili ng isang libro para kay Logan. Sinasabing ang pagsasanay sa isang paraan lamang ay magiging pag-aaksaya ng oras. Ngunit sulit itong basahin dahil mayroon itong ilang kakaibang punto. Matapos nito, nagpasalamat si Logan kay Felix, at humingi ng isa pang serbisyo sa kanya. Na magsulat ng isang liham bilang patunay na nakuha niya ang libro mula sa kanya. Na sinabi ni Felix na hindi magiging problema iyon. Iniisip ni Logan na nasa kanya na ang kailangan niya, at sinabi niyang sayang at isang aklat lang tungkol sa paggamit ng espada ang kukunin niya sa duke. Gayong handa siyang ibigay ang kahit ano. Ngunit ang tunay niyang layunin ay iba pa rin. Habang tinatapos ni Logan ang kanyang iniisip, nagsalita si Felix, at sinabing pinag-isipan niya ito, at parang hindi tama ang sitwasyon. Tinanong ni Logan kung ano ang ibig niyang sabihin, at sinabi ni Felix na personal niyang tuturuan si Logan ng teknik sa espada, na ikinagulat nito. Ang pinakadakilang mandirigma ng kaharian ang magtuturo sa kanya. Nagpatuloy si Felix, sinabing naiintindihan niya ang pagnanais ni Logan na maging mapagpakumbaba at hindi masyadong humiling. Ngunit hindi siya mapapanatag kung isang mababang uri lamang na aklat sa espada ang ibibigay sa kanya. Iniisip ni Logan na kahit nasa kanya ang mga lihim ng banal na espada. Hindi niya kailangang tumanggi kapag ang pinakamalakas na tao sa kaharian ang nag-aalok. Kaya't masaya niyang pinasalamatan si Felix para sa pagkakataon. Iniisip na muli siyang nagtagumpay. Sa lugar ng pagsasanay ng duke, magkaharap sina Felix at Logan, at sinabi ni Felix na ang paghuhusga sa talento ng mga kahanga-hangang batang talento ay isa sa mga kasiyahan ng isang matanda. Pagkatapos ay sinabi niya kay Logan na mag-focus dahil hindi siya magiging mabait habang nagtuturo, at nang marinig ito, inihanda ni Logan ang kanyang tindig. Sinabi ni Felix kay Logan na bunutin ang kanyang espada, ngunit nalulula siya sa aura ni Felix. Isang malaking puwersa ang pumipigil sa kanyang katawan, hanggang sa hindi niya magawang hawakan ang kanyang espada. Ito ang hitsura ng isang tunay na gumagamit ng aura. Tinanong ni Logan ang kanyang sarili kung magagawa ito ng lahat ng gumagamit ng aura, ang kakayahang pigilan ng buong katawan gamit ang puwersa na parang mahika. Kung totoo iyon, matatapos ang lahat ng labanan sa paglalaban ng mga gumagamit ng aura. Sinabi ni Logan na hindi lang ito force, kundi, ito ay isang espesyal na kasanayan, iniisip niya, habang nagawa niyang bunutin ang kanyang espada. Sinabi ni Logan na kailangan niyang gamitin ang force para palakasin ang mga pandama at hindi ang katawan, at pagkatapos ay suriin ang force na pumipigil sa kanya. Sa tuwing susubukan niyang gumalaw, pinupukaw ng force ng duke ang panimulang punto nito, kaya't ikinakalat niya ang force na inilalagay niya sa paggalaw. Iniisip ni Logan na hindi niya maintindihan kung paano posible ang ganoong bagay. Ngunit alam niya kung paano ito haharapin, iniisip na kapag nakalat na ni Felix ang kanyang force. Kailangan niyang gumalaw ng kalahating kumpas na mas mabilis. Iniisip ni Logan habang pumupwesto siya sa tamang tindig ng pakikipaglaban. Habang nakabunot ang kanyang espada, tinitingnan ni Felix si Logan at naisip tulad ng kanyang naisip siya ay talentado. Si Logan ay pawis na pawis, halos hindi makatayo. At sinasabi ni Felix sa kanya na tumingin ng mabuti. Tila iniipon niya ang kanyang aura sa dulo ng kanyang talam, naghahanda ng aura blade.
Habang sinusubukan ni Logan na labanan ang napakalaking presensya, natakot si Logan. Habang nakatingala, napagtanto niya kung ano ang kanyang kinakaharap, ang Force Blade ni Felix Esperanza. Nakatingin si Logan sa harap, kinikilala ang Force Blade na papalapit sa kanya. Gayunpaman, tila mayroon siyang isang napakalubhang problema. Masyadong malakas ang aura ni Felix para malabanan niya. Iniisip niya na ang force ng Duke ay pinipilit ang sarili sa kanyang katawan, kaya't ginugulo ang kanyang mga pandama, at ang Force Red Blade ay lalong lumalakas. Nakatingin siya sa harap sa kawalan ng pag-asa, nag-iisip kung may magagawa pa siya tungkol dito. Bigla niyang napagtanto ang isang bagay. Ang force ni Logan ay nagpapawalang bisa sa force ng Duke sa sarili nitong paraan. Iniisip niya kung paano sinasabi sa kanya ng kanyang intuition na hindi niya maiiwasan ang atake na ito, ngunit maaaring may ibang paraan. Tinawag ni Logan ang force sa loob ng kanyang katawan, hinuhubog ito sa anyo ng isang protection na bilog sa paligid niya. Nang makita ito, nanatiling tulala si Felix, nag-iisip kung gagamitin talaga ni Logan ang force sa harap ng atake niya. Nagpatuloy siya sa pagkuha ng agresibong tindig, kasama ang espada sa likod niya, puno ng force, handa nang patumbahin si Logan. Humakbang siya pasulong, at tumalon patungo kay Logan na may nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata. Si Logan, na may hawak na kanyang depensibong tindig kasama ang kanyang talam sa harap at napapaligiran ng kanyang protection na force, ay nakaramdam ng pag-aalala habang hinaharap niya ang malapit ng pag-atake. Tulad ng inaasahan, tumama ang atake ni Felix, at pinatalsik si Logan pabalik. Tumama si Logan sa pader sa likod niya, at maging ang kanyang espada ay tila nasira. Gayunpaman, tila hindi man lang napagod si Felix. Siya ay kalmado at composado, nakatingin kay Logan na may malamig na tingin. Gamit ang kanyang espada bilang tungkod, sinubukan ni Logan na itulak ang kanyang sarili pataas, ngunit nanginginig pa rin siya dahil sa malakas na atake ni Felix. Ang kanyang espada ay nabasag, at iniisip lamang niya ang nangyari, tungkol sa talam ng aura ni Felix. Humarap si Felix kay Logan at tinanong kung inakala ba talaga niyang ituturo niya sa kanya ang isang bagay na hindi niya kayang malaman sa kanyang sarili. Pagkatapos ay inihayag niya na nakita niya ang lahat. Nang hindi man lang namamalayan nakatulog si Logan sa huli. May mapagmataas na tingin, pinuri ni Felix si Logan, nagtataka kung paano niya hinarap ang atake ng harapan. Iniisip na ang ilan ay talagang nakatakdang maging mahusay. Habang walang malay si Logan, sinabi ni Felix na magiging masaya siyang panoorin siyang lumakas pa. Maya-maya, tinanong ng butler ni Felix si Logan kung aalis na siya. Nagpatuloy siya sa pagsasabi na sinabi ng Duke na malugod siyang manatili hanggang sa lubusan siyang gumaling, kaya't dapat hindi siya magmadaling umalis. Sumagot si Logan na okay lang siya, at salamat sa potion na ibinigay sa kanya ng Duke, kaya lubusan siyang maayos. Nang marinig ito, sinabi ng butler kay Logan na ihahatid niya siya sa pintuan. Sa labas, binati ng butler si Logan ng ligtas na paglalakbay, at pinasalamatan siya ni Logan sa paghatid sa kanya. Pagkatapos noon, mabilis siyang umalis, nagmamadaling lumayo sa paningin ng butler. Nang makita ito, nagtaka ang butler kung saan naglaho si Logan ng napakabilis. Lumabas na si Logan ay nasasaktan pa rin matapos ang atake ni Felix, sinasabing ang sakit ay pumapatay sa kanya. Sabi niya, gaano man kasakit, hindi niya basta gagamitin ang mamahaling potion para sa isang madaling sugat na tulad nito. At hindi siya makapaniwala na ibibigay sa kanya ang isang superior grade na potion na halos hindi mahanap na parang wala lang. Patuloy ni Logan na ang kanyang force ay nag-evolve sa lahat ng oras na ito upang mapagaling niya ang mga panloob na sugat sa kanyang sarili. Ngunit ang mga sugat na idinulot ng Duke sa kanya ay magiging mahirap harapin pagkatapos ng lahat. Tumingin siya sa potion at sinabi na anuman ang mangyari, mas marami pa rin siyang nakuha kaysa nawala. Kinuha ni Logan ang isang sulat mula kay Felix na naglalaman ng mga coordinate ng communication channel ng kanyang mansyon. At kung sakaling maharap si Logan ng anumang problema habang nag-aaral ng kasanayan ng Force Blade, maaari siyang makipag-ugnayan sa kanya. Masaya si Logan, nagtataka kung sino ang mag-aakala na mag-iisip si Felix ng positibo tungkol sa kanya. Iniisip ni Logan na halos tinatrato siya ni Felix na parang isang disipulo, kaya ang relasyon na ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang sa hinaharap.
Habang sinasabi niya iyon, lumitaw si Philip mula sa likuran. Lubos na nagulat si Logan, lumingon siya at tinanong si Philip kung ano ang ginagawa niya rito. Kung saan sumagot si Philip na siya ay nasa malayo, naghihintay kay Logan na lumabas. Pagkatapos ay tinanong niya si Logan kung bakit siya mukhang mapatla. Nag-aalala si Philip, sinigawan si Logan, tinanong kung nagawa ba niya ang anumang bastos upang inisin ang duke. Kung saan sumagot si Logan na kabaligtaran ang nangyari, dahil nakakuha lang siya ng kaunting aralin sa swordsmanship mula sa duke. Umubos si Logan, at lumabas ang dugo mula sa kanyang bibig, na lubos na ikinatakot ni Philip. Nang makita ito, sinabi ni Philip na maghahanda siya para sa kanilang pagtakas, at kukuha siya ng pinakamabilis na mga kabayo. Sinubukan ni Logan na sabihin kay Philip na mali ang pagkakaintindi niya sa sitwasyon, ngunit patuloy lang na nagdadaldal si Philip. Isang linggo ang lumipas, sa tindahan ni Logan at Philip, isang karatula sa pintuan ang nagsasabing ang improved brick ay kasalukuyang walang stock. Hinihiling sa mga customer na bumalik mamaya. Sa loob, lumitaw si Logan na may marangal na tingin, nagpapahayag na ang kabuoang kita mula sa pagbebenta ng improved brick ay umabot sa kahangahangang 4.1 milyong ginto. Humanga si Philip, sumagot na. Kung magpapatuloy ang benta sa ganitong rate, hindi rin mahirap lampasan ang 4.5 milyong ginto sa isang buwan. Nagpalitan sila ng tiwala na tingin, lubos na batid ang kanilang tagumpay, at nagbahagi ng masayang sigaw na umalangaw-ngaw sa labas ng tindahan. Gayunpaman, ang pagdiriwang ay panandalian lamang, dahil si Logan, na laging seryoso, ay tinanong si Philip kung siya ay masyadong masaya na hindi niya kailangan ng bonus ngayong buwan. Mabilis na bumalik si Philip sa realidad, nagmamakaawa kay Logan na huwag sirain ang kanyang mga pangarap. Binanggit ni Philip na tiniyak niya na ang karne ng halimaw na binili niya sa Kale ay maayos na mapangangasiwaan. Mungkahi ni Philip na isaalang-alang ni Logan ang pagbili ng bahay sa kabisera upang mabawi ang mga gastos sa panunuluyan, na binabanggit ang mga matitipid nito. Gayunpaman, tinanggihan ni Logan ang ideya, ipinapaliwanag na mananatili lamang sila sa kabisera ng 1 pang taon at kalahati. Kaya walang punto sa pagbili ng bahay. Pinayuhan niya si Philip na tumuon sa improved brick sa ngayon, idinagdag na kailangan nilang lumipat sa ibang lugar kalaunan, kahit na ayaw nila. Tinanong ni Philip kung ano ang ibig sabihin ni Logan, sumagot lang si Logan na ito ay isang bagay na hindi kailangang alalahanin ni Philip. Sa huli, hiniling ni Philip kay Logan na alagaan ang kanyang kalusugan para sa maayos na pagpapatakbo ng negosyo. Dahil nagulat siya nang makita siyang umubo ng dugo. Kung saan sumagot si Logan sa pamamagitan ng pagsasabi na iyon ang dahilan kung bakit siya nanatiling nakakulong sa kanyang silid sa loob ng 1 buong linggo. Nang marinig ito, tinanong ni Philip si Logan kung talagang nakatuon siya sa kanyang paggaling sa panahong iyon. Dahil sa tuwing papasok siya sa silid ay nakikita niya si Logan sa mesa na gumagawa ng isang bagay ngunit muli sinabi niya na ito ay isa pang bagay na hindi niya kailangang alalahanin. Sinabi ni Philip kay Logan na napakarami niyang lihim. Ngunit masaya si Logan na sa kabila ng katotohanan na nagrereklamo si Philip tungkol dito. Ay hindi niya ito higit na iniimbestigahan na parang si Rick ang nakarinig tungkol dito ay tiyak na malalaman niya ang mga lihim niya. Nagpatuloy si Philip sa pagtatanong kay Logan kung uuwi na siya ngayon. Kung saan sumagot si Logan ng oo, sinasabi kay Philip na tiyaking pakalmehin niya ang mga customer hanggang sa padalhan niya siya ng mas maraming improvement mula sa bahay. At bukod doon, may isa pang bagay na kailangang gawin si Philip kay Logan. Inuutusan niya itong magpadala ng mga rasyon ng pagkain na nagkakahalaga ng 100,000 ginto bawat buwan sa mga lupain ng Tesserin at McLean. Sa pagkarinig nito, nabigla si Philip. Tinanong niya si Logan kung balak nitong pakainin ang buong rehiyon sa ganitong karaming pagkain. Sumagot si Logan sa pagsasabing tama na ang pagbubulong-bulungan at kailangan nilang gawin iyon sa loob ng 1 buong taon. Kaya dapat magsimula ng maghanap si Philip ng tagapagbenta. Napagtanto ni Philip na seryoso si Logan tungkol dito at sinabing hindi niya alam na labis na pinahahalagahan ni Logan ang kanyang mga tao. Gayunpaman, tila hindi ito ang kaso. Habang paalis si Logan sa silid, iniisip niya na hindi niya pinahahalagahan ang kanyang mga tao. Ngunit ito lamang ang kailangan niyang gawin. Ito ay dahil aabutin ng hindi bababa sa 1 taon bago malutas ang malalang kakulangan ng pagkain sa McLean. Kahit na nasa kanyang mga kamay ang mga lupain ng Tesserin,
sa lupain ng McLean na hindi mataba, palaging magiging dahado ito. Sinabi niya na ang paggawa ng mga tao ay isang malaking bahagi ng kanyang plano, kaya hindi niya sila maaaring hayaang magutom. Naghanda si Logan na umalis sa silid at casual na sinabi kay Philip na mayroon siyang trabahong aasikasuhin, kaya aalis na siya. Gayunpaman, hindi na nag-abala si Philip na magtanong ng mga detalye. Alam niya na isa lamang ito sa mga lihim ni Logan. Sa ibang lugar, isang grupo ng mga maralitang tao ang nagkukumpulan sa malamig na sementadong sahig ng tila isang bodega. Gamit ang anumang mga piraso na kanilang makita upang magpainit. Isang lalaki, dumudugo ang pisngi, ang nakatitig sa sahig na may malungkot na ekspresyon. Samantala, nakatayo si Logan sa loob ng isang tindahan ng mahika, inaabot ang isang piraso ng papel sa isang mage. Ang mage, na sumulyap sa papel, ay nagtanong kung talagang balak ni Logan na hanapin ang mga taong nakalista. Nag-aalangan siya na nagpapaliwanag na sa mga pangalan lamang. Ilang natatanging katangian, at walang ideya kung saan sila nakatira. Ang gawain ay mangangailangan ng paghahanap sa buong kontinente. Hindi na tinag si Logan, tinanong ang salamangkero kung kaya niya itong gawin o hindi. Idinaragdag na gagantimpalaan niya ito ng sapat para sa pagsisikap. Ang salamangkero, pinagpapawisan at hindi sigurado, ay tumingin muli sa papel. Pagkatapos ng isang tense na pagtigil, nag-aatubili siyang pumayag na gawin ang trabaho. Habang umaalis si Logan, nagmuni-muni siya na, tulad ng inaasahan. Malamang na magiging mahirap silang hanapin. Tutal, kahit ang mga pangalang mayroon siya ay maaaring peke. Gayunpaman, alam ni Logan na wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang tipunin ang lahat ng mga independenteng superhuman sa anumang halaga. Ang mga umabot sa yugto ng superhuman sa kanyang nakaraang buhay ngunit hindi kailanman sumali sa anumang organisasyon. Ang bawat isa sa kanila ay magiging mahalagang kaalyado sa paparating na digmaan laban sa imperyo. Lalo na ang isang partikular na mersenaryo na dating lumaban para sa imperyo. Habang naglalakad siya, biglang huminto si Logan, huminga ng malalim, at napagtanto na minamadali niya ang mga bagay. Sa lahat ng maayos na nangyayari sa kabisera, masyado siyang mabilis kumilos. Mapayapa siyang sumulyap sa langit at ipinaalala sa kanyang sarili na mayroon siyang sapat na oras. Kaya niyang kumilos ng dahan-dahan. Gayunpaman, ang paniniwala ni Logan na mayroon siyang sapat na oras ay maaaring hindi totoo. Sa isang madilim, parang piitan na silid, sinusubukan ng isang lalaki na pakalmayan ang isang galit na pinuno na matanda. Ang matanda ay galit, nagmumura tungkol sa isang taong umaabuso sa kanyang mga disipulo, at hinihingi na malaman kung mayroon pang ibang manggagawa ang lalaki. Partikular na binabanggit ang isang master ng tore. Ipinaliwanag ng lalaki na narito lamang siya upang maghatid ng impormasyon, ngunit hindi nagmamalasakit ang matanda. Ang kanyang galit ay nananatiling hindi napigilan. Pagkatapos ay tinanong ng matanda kung bakit ipinatawag ang kanyang disipulo sa pagkakataong ito. Sumagot ang lalaki na ang disipulo ay ipapadala sa kanayunan, sa malayong timog kanluran sa rehiyon ng McLean, para sa isang 6 na buwang biyahe ng negosyo. Sa pagkarinig nito, inilagay ng matanda ang isang mabigat na kamay sa balikat ng lalaki at ipinahayag na hindi niya hahayaang makalusot ang Tower Master sa pagkakataong ito. Iginiit niya, ang bagay na ito ay dapat lutisin ng minsan at para sa lahat.